Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, na buhay makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at papasalamat sa inyong nakikinig pangalan. At naway kami inyong samahan at gabayan ng inyong banal na Espiritu upang maging mabunga at makabuluhan ng aming pagsamba at pagpupuri. Dahil tigit sa nalalapit na araw ng inyong pagkamanang. Maunahin po ang inyong nagpod, ang aming pagpugod, ang bawat isa na bahagi ng pananambahan ko, at ingatan ng aming mga kapatid na wala pa sa dahil. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa ating kabalahan sa paghahanda ngayong Kapaskuhan ay madalas nakakalimutan natin ang tunay na dahilan nito. Kaya naman nauuwi sa material at pansarili lamang nating kaligayahan. Ang kalalakihan, kababaihan, sa ating mga pag-aawitan, palakpakan at sayawan sa panahon ito, paano ba darama ang kaligayahan kung hungkab ang ating malasakit at alwari ng araw-arawan? tayo po lahat. O Diyos, patawarin niyo po kami. Sa pananaming paghahanda ay naging manhid kami. At wala nang pananaman upang pagnilayan kung ano ang ipinahihiwatig ng iyak ng isang sanggol sa sabsaban. Ang pagsilang ni Jesus sa sabsaban ay tanda rin ng pagtanggap ng Diyos sa atin. Ang liwanag ng pagsilang ni Jesus ay liwanag na nagpapahayag sa Diyos na nakiisa sa ating kalagayan. Dahil dito, may katiyakan na maranasan natin ang kanyang kapatawaran. Ipagkaloob natin sa ating sarili at sa ating mga kapatid ang kapayapaan at kapatawaran. Batiin po natin ang ating mga kapatid. At i-send po natin ang ating pagbati. Kapag ginawin po natin ang mukhang Holy Faith. Joyful and triumphant, O come, today. Come and behold Him, for the King of Ages. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, singing exaltation. Sing, O ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Lakpan mo natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong pag-ulit pa naman na Merry Christmas po and a Happy New Year. Ayan sa mga balita po, kantahan po natin ang happy birthday, mga birthday celebrant. Ngayong buwan po ito, sa December 16, si Brother Tomasino. December 18, Brother Rizalde. December 20, Pastor Joshua. Sis Ben Borinaga, Sis Kim. December 25, Brother Joseph. December 30, Sis Michael Laika Garcia. December 13, Mary Joy December 31. Okay, kantahan po natin sila ng happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday.
December 29 naman po sa Sunday po, last worship Sunday of the year na 10 a.m. Lahat po ay inaasahang makapagsimba sa huling linggo ng taon. Then sa December 31 po, New Year's Eve service. Ayan, huling araw ng taon. May worship po tayo, worship service ng 5 p.m. Lahat po ay inaasahang makapagsimba sa huling araw ng taon. Then sa church activities for 2025, sa January 5, 2025, first Sunday ng taon at Communion Sunday. Lahat po ay inaasahang dumalo para makapag-worship. Meron pa po bang ibang balita sa ibang CROs po? Wala na. Yan. Kung wala na po, patuloy na po tayo. Ay, si Pastor. Mapagpalang gabi po mga kapatid. Good evening. Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay muli nagkatipon sa huling simbang gabi po sa taong 2024. Salamat po sa ating patnugot, kapatid na Joy, na magdiligong ng kanyang karawan sa ilang mga panahon. Ano? How young na kapatid? 30 plus 10? Okay. Next year pa. So 20 plus. Okay. So God bless sa iyo, kapatid na Joy. At yan din po, magpapasalamat tayo sa ating simpang gabi na ginanap po gabi. Ano po? At ang ating po naging salita naman ay yung ating kapatid na Lloyd Acubar. So salamat po sa mensahe ng Diyos na pinabot po ng ating kapatid na Lloyd. At yan din po sa ating CWA na naghanda ng ating po salo-salo paggabi. Ngayong gabi po, meron inihanda ang ating kapatid na Becca doon na sopas. Okay? Buti na lang. Meron pong nagmagandang loob na mag-share ng kanilang mga blessing. Ano po? So God bless po sa inyo mga kapatid. Katulad po na nabanggit ng ating kapatid na Joy, bukas po wala na tayo prayer meeting and Bible study at saka wala mo tayo panambahan. Makikita po tayo sa last Sunday of the month. Ano po? Kailan po yun? December 29. Ano po? So the usual po, 9 o'clock ang ating Sunday school, 10 o'clock ang service. Then sa hapon, wala na po tayo activity niyan. No? Wala na tayo activity. So, makakapagpahinga na po mga presenten. December 31, makita-kita po muli tayo dito sa ganap na ikalima niyang hapon. Okay? Para po sa ating year-end or New Year's Eve service. Ano po? So, salamat po sa lahat ng naging bahagi na natin simbang gabi. Mula po sa first night hanggang sa huling gabi nito. Napalaya po kayo ng ating Panginoon. Okay po. So, napapasalamat din po tayo sa ating, hindi naman siya bisita sapagkat nakakadalaw na siya dito sa atin sa Pasay, ay pansamantala po yung ating pianista, ang ating kapatid na Nonoy. Thank you po, Kuya Nonoy. Literally, kuya ko siya. So, God bless po sa inyo at mabuti free ka ngayong hapon. Okay po, meron pa po tayong pabalita at karamdagan pa. Nandito po ang Britannia family, kumpleto sila. Okay? Okay na po kayo, Ate Neris? Okay, kasama na ito sa. So God bless po sa inyo. Okay, sige po. Nung nakaraang 3 days ago, anong date mo yan? Nagkaroon po ng Christmas Happy Birthday Jesus Fellowship ang kababaihan sa UCCP Sabang, Cavite. Ayan po. At marami pong dumalo. At ang inyong lingkod, kasama po si Sister Vivian, ay isa doon sa mga grupo na sumayaw. At yun po ay parang paligsahan siya, contest po siya. Well, kami po, ang grupo po namin ay special award lang kasi 3 lang naman ang nanalo. May first, second, and third. Pasensya na, nakalimutan ko kung sino yung nanalo, kung anong simbahan yung nanalo.
Pero masaya po kasi ang dami pong mga kababaihang dumalo. Siguro po, kung hindi ako nagkakamali, Pastor, nandun din si Pastor eh. Nasa 200 po ba tayo, Pastor? Mahigit? 400. Buti nandito na si Sister Vivian. 400 plus po ng mga kababaihan. Ang dami po mga kababaihan na dumalo. Nakakatuwa po talaga. Kaya maraming salamat sa ating Presidente, kay Sister Venus, na siya pong punong abala sa pagko-coordinate sa iba't ibang simbahan para po mabuo yung aming dance group. Maraming salamat po sa Panginoon. Okay. So far, yun lang naman po, Pastor, para sa CWA. Of course, ang ating council members po, tayo po ay magkakaroon ng council meeting sa January na po. Ito pong December ay hindi na muna tayo nag-council meeting dahil nga po sa mga kaabalahan sa iba't ibang activities ng simbahan natin. So, January 2025 na po tayo magkakaroon ng ating pagpupulong ng ating konsilyo. Salamat po. Tayo po lahat ay tumayo bilang tanda ng pagbasa ng ating mga matayong talata na pagminilayan sa gabi nito. Ang unang pagbasa ay mula po sa Lumang Tipan sa aklat ng mga Hukom, Kabanatang 13, versikulo 2 hanggang 7. Judges chapter 13, verses 2 to 7. At ito po ang sinasabi. Nang panahon yun, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Kaya mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak at titikim ng anumang pinagbabawal na pagkain. Kapag naisilan mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok. Sapagkat mula pa sa kanyang magsilang ay ilalaanan niya sa Diyos bilang isang Nazareno. Siya magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, nagpakita sa akin ang isang lingkod ng Diyos. At ang itsura niya ay kapilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong umiinom ng alak, ni titikim ng anumang pinagbabawal na pagkain, sapagkat ang sanggol na isisilang ko ay kilala sa Diyos bilang isang Nazareo. Sa ikalawang pagbasa naman po mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 1, versikulo 5 hanggang 25. Luke chapter 1, verses 5 to 25. Noong panahong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias, na ang pangalan ay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harap ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Habang nakakatito naman sa labas, ang mga tao at nananangin nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias sa tatakot na makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawa si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon.
Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon na kagaya ng Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasubuin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa kalunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi niya sa kanya sa anghel, paano kung matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na at diyan din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balita ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniniwala o hindi ka naniwala sa mga sinasabi ko matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na baganap ang mga ito. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ng mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gano'n sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Kaya mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi na nagkagalat ng lihi si Elizabeth, hindi lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, ngayon kinakabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Pinagpala po tayo ng ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sa kanilang tumatanggap sa Panginoon bilang sarili nilang nagpagbukas ng hari ng kanilang buhay, ay ibinigay sa kanila ang pagbilang sa kaharian ng amang nasa langit. Sa kanilang nagtataglayan ngayon, kung pagpapagdaw sa kanilang mga puso, ay muling mabubuhay ang diwa ng pag-asa, pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan. Ito ang tunay na gusto sa kanilang mga buhay. Kaya magsama-sama tayo lahat sa pagbibigay tunay sa ating Panginoong Jesus. Walhatiin natin ang mga bukal ng ating buhay. Purihin natin siya sa pagkakita tunay na kahulugan ng Pasko sa ating buhay. Maligayang Pasko sa ating lahat! Hallelujah.
Salamat po sa ating guro. Punta na dito na si Eunice. Pwede ka na kumanta mamaya. Kasi dapat kagabi. Okay ka na? Ha? Sige, kung ready ka, sabihin mo lang kay Giselle na para ma-ready mo yung awitin. Tayo po ay lumako na sa ika-4 na simbang gabi. Papasalamat po tayo sa ating Panginoon sa mga ginamit niyang kasangkapan upang maihatid ang mabuting balita ng kaligtasan. Akin po muna sisindihan ang kandila ni Kristo. Ang kandila po ni Kristo ay paalala sa atin na siya ang sentro at dahilan ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. At ang kandila rin ito ang magiging tanglaw at liwanag at gabay ng bawat isa sa atin. Tayo po sa mandaling manalangin. Kami po, Diyos, sa inyong pangunahan muli at samahan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming mga puso sa pagtanggap namin ng inyong buhay at banal na salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang binasa sa gabi ito ay mula po sa dalawang batayan. Una po ay mula sa aklat ng mga Hukom. At ito po ay kwento naman kung paano isinilang si Samson. Kung inyo po babasahin ang buong talata, naroon ang tala kung paano inihanda ng Diyos ang kanyang ina upang isilang isa sa mga pinakadakilang karakter sa Biblia. Naalala po ba natin kung sino si Samson? Yung kumakanta po ng why, Delilah. Naalala niyo po siya. Si Samson po ay may extraordinary strength na itinakda ng Diyos. At ang kabilin-bilin sa kanya, bago puputulin yung kanyang buhok. At dahil nga po doon sa kantang Delilah, nagkaroon siya ng kahinaan kay Delilah, kaya nawala yung kanyang lakas. Subalit, binawi niya yun. At winasak niya yung templo kasama ng mga Pilisteo. Nais po natin bigyan ng pansin dito kung paano inihayag ng mensahero ng Diyos ang propesiya sa bawat lingkod na kanyang tinatawag at ginagamit na kasangkapan. At sa katauhan po ng ina ni Samson, naranasan nila at tinanggap ang mensahe mula kay Yahweh. Meron po mga specifics na instructions doon. And remember, sinugo ng Diyos ang kanyang mga mensahero sa katauhan ng mga anghel. Ngayon, kung titignan naman po natin yung talata sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo ni Lucas, meron pagkakahalin tulad ang nangyari o mga pangyayari at kaganapan. Subalit dito po ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang mensahero sa katauhan ni Anghel Gabriel. Ano po yung background dito, yung kwento? Meron daw pong mag-asawa na nagngangalang Zacarias at Elizabeth. Sila po ay mga taong simbahan kung ating pong i-equate ngayon. In fact, si Zacarias po ay isang pari. Siya po ay tagapanguna ng kanyang komunidad at tagapagpahayag ng salita ng Diyos. At sila ay kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Meron silang katangian na gusto ng Diyos at tatanggap-tanggap sa Kanya. So, balik meron po silang problema. Hindi pa sila nagkakaroon ng anak.
At sa mahabang panahon ng pananalangin ni Zacarias ay tinugon ito ng Diyos, kung kaya isinubo niya ang kanyang anghel na si Gabriel. Ngayon, tingnan po natin yung aspeto ng pagkatakot ng isang taong tumatanggap ng mensahe ng Diyos. Kung titingnan po natin sa unang pagbasa, ang unang naging reaksyon nung ina ni Samson ay natakot siya. At ganun din po si Zacarias. Imagine nyo na lang mga kapatid, sabi ko dito sa talata, pagpasok niya daw sa templo, nakatayo na ang anghel sa gilid. Kayo po, kung pumunta kayo dito sa church na nag-iisa, pagpasok ninyo, merong tao dito. Ano pong inyong magiging reaction? Matatakot kayo. Unang-una, hindi mo siya kilala. Pangalawa, hindi ka tiyak kung sino yung kausap mo. Ang ating pong pagtanggap sa mensahe ng Diyos, kapag wala tayo sa mata ng pananampalataya, ay merong o nagbubunga ng pagkatakot sa una. Subalit habang atin pong nauunawaan ang mensahe ng Diyos na pinapabot sa atin, naiintindihan natin ito ng gusto sa pamamagitan ng ating pakikipagharap sa Kanya at pakikipagpusa. And this time, narito po yung messenger ng Diyos, ang mensahero ng Diyos, na nagkaroon ng pagkakataon upang makipag-usap kay Zacarias. Para sa akin, ito ay napakagandang pagtatagpo. Sapagkat ang isang sugo ng Diyos ay ipinadala upang ipaabot ang kanyang banal na mensahe sa isang makasalanang tagapagtanggap nito. Isang taong hindi karapat-dapat, subalit binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang tanggapin ang kanyang banal na mensahe. Kaya nga po, ang esensya ng tinatawag nating paghahanda sa diwa ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay ang pagtatagpo ng banal at ng makasalanan. The God, our God, and us sinners reconciled. At dito po nangyari ang pagtatagpo ito ng sugo ng Diyos sa katauhan po ng kanyang mensahero si Gabriel. Sabi po ng mga scholar, ang mga anghel daw po mga kapatid, hindi yung ating nakikita sa drawing na makamulukha. Dahil si Gabriel po ay isang warrior. Remember Angel Gabriel is not only a messenger of God, but he is also a warrior. Pag warrior po mga kapatid, malaking tao talaga yan. Bato-bato yan. Parang si Dwayne Johnson yan. Malamang, na boses po dun sa Moana. Napanood niyo. By the way, hinahangaan ko po yung artista niya. Kasi bukod po sa pag-arte, siya ay magaling na singer. Anyway, so imagine niyo po ang isang figura, isang imahe ng malaking tao. Hindi siya maputi, malamang, bato-bato yung kanyang katawan. Meron kang fear, may pagkatakot ka. Ngayon, meron po tayo iba't ibang forma ng pagkatakot o fears. Naikwento ko po ito sa ating prayer meeting one time, no? Ang tao po, meron kanya-kanyang mga level ng fears, ng pagkatakot. No? Merong takot sa gagamba. Katawag po doon arachnophobic. Meron pong takot sa pusa. Meron pong takot sa maliliit na mga butas. Ang inyong lingkod po ay takot sa matataas na struktura. Meron po akong fear of heights. At sa tuwing ako po ay tumatawid dito sa footbridge, sa iba pang mga footbridges na matataas, lalo doon sa Quezon Avenue, pag tumawid ka po doon sa may MRT, kitang-kita mo, nagdaanuhan yung mga sasakyan sa baba, lahat na ng panalangin, sinasabi ko na. Bago lang ako makarating doon sa dulo at nangangatog po ang aking tuhod.
Lahat na po paharapin nyo sa akin, pero pag ako po yung maakyat na sa ganyan mga struktura, yung matataas sa building, pag tumingin po ako sa baba, talaga namang nanginginig po ako. So meron po tayong kanya-kanyang mga uri ng pagkatakot. At para po kay Zacarias, natakot siya dahil hindi niya tiyak kung ang Diyos talaga ang kanyang kausap. Pero malaunan, dahil nagkakaroon na siya ng kaliwanagan, at ibinukas na niya ang kanyang sarili sa harap ng Diyos, naiintindihan na niya ang mensahe na pinapabot sa kanya. So, ganun din daw po tayo minsan. Pag may pinapabot ng ang Diyos na mensahe para sa atin, natatakot tayo dahil maaaring tayo ay magkaroon ng reaksyon na iba. Baka sabihin natin, baka pinaparusahan na ako ng Diyos. Pero, totoo po yan, no? Kaya huwag kayong nangaaway ng pastor. Dahil yung mga nangaaway ng pastor, nai-stroke. Alala ko po yun sa natin niyero, Pastor, pinaparusahan na yata ako ni Lord. O bakit naman? Kasi may sinabi ako doon sa miyembro sa kapatid natin eh, na-chismis ko siya. Ang akala ko kasi yung pumupunta sa kanyang Bombay, naninginin ng utang. Yung pala, sinishare niya ng mabuting balita. O, yan sabi ko sa iyo, kapatid. So, dapat magsuri ka muna kasi. Yan. Sabi niya, Pastor, pinaparusahan niya tao ni Lord kasi minsan, ang hirap-hirap na akong gumawa ng pag-uugas ng plato. Sabi ko, hindi naman. Nagkakataon lang yan. Pero, tandaan mo, ang Diyos din natin ay Diyos ng katuwiran at katarungan. Actually, yung pinag-uusapan namin kahapon kanina ni Elmer Beta. Sabi ko, alam nito, minsan makakalusot tayo sa pamantayan ng tao, pero ang Diyos, hindi tayo makakalusot yan pagdating ng panahon. So tayo bilang mga tao, merong pagkatakot na nararamdaman at nararanasan kapag kumakaharap na tayo sa mga katotohanan ng buhay. At dito po sa tagpong ito, inalis ng Diyos ang pagkatakot ni Zacarias. Sapagkat naiunawaan na niya at naiintindihan na niya kung ano ang mensahe ng Diyos para sa kanya. Sapagkat naroon na nasisilayan niya ang mensahe ng Diyos sapagkat nakikita na niya ito sa mata ng pananampalataya. Sumunod po, tingnan naman natin yung naging pagsuway pagsamantala ni Zacarias. Actually, hindi agad siya naniwala. Sabi niya, paano po mangyayari magkakaanak kami? Matanda na po kami. So, sabay po na tinatawag nating fears, yung doubt, pag-aalinlanan. Tayo po mga kapatid, bagaman napakabuti ng Diyos, sinasabi natin, nakakaraos tayo sa araw-araw, hindi niya tayo pinapabayaan. Pero dumarating yung puntong tayo pa rin ay nagdududa at nag-aagang-agang. Lalo na kapag ikaw ay nawawalan na ng budget. Pag wala ka na maisahin dyan, pag wala ka ng pambayad sa mga obligasyon mo at pambili ng mga medication mo, nagkaagang-agang pa na. Ito yung tinatawag nating limitasyon ng tao. Yes, meron po tayong mga limitasyon bilang mga tao. Subalit ipinaunawa ng Diyos kay Zacarias na sa kabila man ng kanyang pagdududa at pag-aagam-agam, kinakailangan niya sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Pero may nangyari po sa kanya. Ano po yun? Napipili si Zacarias. Ano po ang nais ipaabot dito ng ating Diyos? May pagkakataon at may panahon ng pananahimik. Sa araw po ng ating pagdiriwang ng Pasko, sa ating pagninilay sa pagpapahayag ng Diyos sa atin, mauunawaan natin ang mensahe ng Panginoon sa katahimikan. At
marahil ito ang kinakailangan natin sa ngayon bilang isang bayan, bilang isang komunidad. Ang magkaroon ng panahon upang magnilay, magsuri sa ating mga sarili. Ano na nga ba ang aking kalalagayan? Ano na ang aking estado bilang lingkod at bilang mananampalataya? At binigyan naman ng assurance ng anghel si Zacarias. Sabi niya yan, igagawad ang kanyang pananalita sa pagdating at pagsilang ni Juan Bautista. So dito pala yung unang sign language, no? Dito na itala. Dahil nagtataka po yung mga kasama niya sa templo, bakit gano'n na nangyari? At ang sabi nila, naka-encounter siya ng vision. Merong pangitain na kinaharap si Zacarias. At ang paghahanda natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay kinakailangan ang pangitain. Pag sinabi po nating vision, mga kapatid, ito po ay nagaganap sa panahon ng mga propeta sa Lumang Tipan na sila ay gising. Iba po yung panaginip sa pangitain, ano? Most of the time, ang mga prophets ay nakakasumpong ng mensahe mula sa Diyos na sila ay gising. Ano ba ang ating natatanggap na mensahe sa Diyos sa kalagayan na tayo ay mula at gising? Ito po ay napakagandang refleksyon na sa paghahanda natin sa kapanganakan ng ating Panginoon, tinitingnan natin ang kanyang pagsilang sa katotohanan. Na habang itinataas po natin ang ating mga kamay sa ating pagpupuri sa Diyos, inaalala naman natin ang ating mga paa ay nakaapak po dito sa lupa. Ibig sabihin, hindi tayo hiwalay sa katotohanan ng buhay. Ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus ay ipinapaunawa sa atin ang katotohanan ng kanyang pagsilang sa ating kalagitnaan na siya ay hindi malayo. Sumunod po itong muli, mga kapatid, nais ko pong bigyan ng pansin ang ating batayang teksto sa pamamagitan ng kanyang tema. Ang sabi po ay anong ating tema sa gabi nito? Sa ating simbang gabi, ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan at ang mga pangako niya ay aasahan. Ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan. Marami na tayong konsepto ng pagninilay sa uri ng pag-ibig. Subalit ang Diyos sa pagkakatawang tao niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay tunay na kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Love came down at Christmas. Actually, hindi na siya bumaba. Naranasan ng tao ng bawat isa sa atin ng pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga pamantayan na hindi tayo ay karapat-dapat sa ating harap, sa harap ng ating Panginoon. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito ay binigay niya nang walang hinihintay na kapalit. Walang kondisyon. Tayo po kasi bilang mga tao, ganito lagi ang ating pamantayan. Mamahalin kita kung ganito ka. Tatanggapin kita kung ganito ka. Tama po? Sa pagpili lang ng kaibigan, ganun Kakaibiganin kita kung may mahihita ako sa iyo, kung may makukuha ako sa iyo. Mamahalin kita kung may makukuha din ako sa iyo. Pero hindi ganoon ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat ito ay tunay at wagas. Tinanggap niya ang bawat isa sa atin sa kabila ng ating mga kailangan at kakulangan. At bilang mga makasalanan, tayo lahat ay nakasumpong ng tunay na pag-ibig na mula sa ating Panginoong Kristo. At ito po ang ating ipinagpapasalamat at ipinagdiriwang sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang kanyang pagtatahal ay ekspresyon
at kapahayagan ng tunay na pag-ibig na ating tinanggap mula sa ating Diyos. Ngayon, kung tayo po ang tagapagtanggap ng pag-ibig ng Diyos, tayo rin ay dapat maging kasangkapan bilang instrumento nito upang ibahagi, ipadama, at ipahayag sa iba. Kaya ba natin gawin na tayo maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos? Kaya. At ang wakas, ang mga pangako niya ay maasahan. Naalala ko po yung FB Reels na sinare sa akin ng ating kapatid na Loida. Meron pong isang politiko na namatay. Pag-akit na sa langit, sabi ni San Pedro, magandang umaga po, Honorable Mayor. Sabi ng Mayor, salamat po sa San Pedro, tinanggap niyo ako na malugod dito sa langit. Ang ganda pala dito. Sabi naman ni San Pedro, welcome po kayo, Honorable. In fact, bibigyan ko kayo ng oras para mag-tour. Meron po kayong 12 hours dito sa langit, may 12 hours naman dun sa Hades. Sabi nung politiko, San Pedro, pwede naman bigyan mo ba ako ng konting oras para makapag-tour? Baka naman, sabi niya. Pinagbigyan siya ni San Pedro. O sa isang kondisyon, okay lang ba na unahin mo muna yung Hades? Sige po, kasi curious ako dahil sabi nila doon sa impyerno, mainit, mabaho, at hindi maganda. Sabi ni San Pedro, sige, subukan mo. Pasok siya sa elevator ng langit, pababa. Letter H yung binundot niya. HS, Hades. Pababa na. So pagbaba niya, sinalubong siya ng mga tao. Nakakilala niya. Hindi tuwa-tuwa siya. Ang dami kong kilala dito. Mga congressman, senador, yung mga konseher na iba. May mga kapitan din, tsaka kagawad. Okay pala dito eh. Parang masarap dito, San Pedro ha. O sige, sabi niya San Pedro, bibigyan kita dyan ng 24 hours. Ay, thank you po. Hindi tuwa siya. Usap sila sa politika. Usap sila sa kung ano-ano. Yung mga nakikibak nila. After 24 hours, sabi ni, tapos na yung time mo. Balik ka na dito. Sige po. Subukan ko naman yung langit. Ibalik siya sa, binindot na niya yung H. Walang S. Heaven. So pagbalik niya, kumusta ang tour mo sa Hades? Okay naman po, San Pedro. Nakakatuwa. At ako'y maraming kakilala doon. At ang ganda-ganda naman pala ng impyerno, sabi niya, ng Hades. Mali naman pala yung sinasabi ng iba. O sige, sabi ni San Pedro, kaya lang, may problema tayo. Wala ka sa book of life. Kasi nilagyan ng buhay. Nagulat tuloy si Honorable Sir. Sabi sa isip-isip niya, okay na. Pagkat maganda naman doon sa pinanggalingan ko. So sabi niya, okay na po, San Pedro. Wala problema. Pagkat marami naman akong kaibigan doon. Saka nakasama. Di bumalik ulit siya sa elevator. Pagbaba niya, okay, nararamdaman na yung init. Sabi niya, ba't ito na dito? Ang baho na. Ang dami ninyo naririnig na sisigawan, naghihiyawan. Paglabas niya, sumalubong na si Satanas. Sabi niya, welcome, Honorable Sir. Sabi niya, bakit ganito yung itsura ng pumunta ko dito? Sabi ni Satanas, kailan ka pumunta? 24 hours ago. Ganun ba? Sabi ni Satanas, campaign period yun eh. Kaya ito na yung totoo. Anyway, ano po ba ang pangako ng Diyos?
Actually, hindi tapat yung pangako ng mga nakausap niya, no? Dahil ang pangako ng Diyos, magiging tapat, tapat ang pangako ng Diyos kung tayo rin ay magiging tapat sa mundo nito. At ang pangako ng Diyos, hindi napapako. Yan ang ating tandaan, mga kapatid. Katulad na nangyari sa politikong ito. Medyo mali ang kanyang naging tunguhin sa mundo at yun ang kanyang naging bunga. Bagaman ito po ay isang fiction lang, no? Pero guys, kung bigyan ng pansin yung katotohanan ng pangako ng Diyos ay kailanman hindi mababali. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay totoo at wagas. At ang pangako ng kaligtasan ng ating Panginoon, tunay para sa atin. Mga kapatid, sa gabing ito, bukas po ating pagdiriwang na ang pagdatal at kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. At tunay nga na mabuti ang Diyos sapagkat nakita natin kung paano siya ay nanatiling tapat mula noon hanggang ngayon. Ang kanyang pag-ibig ay wagas mula noon hanggang ngayon. Ang kanyang pangako ay tapat mula noon hanggang ngayon. At mananatiling tapat at wagas ang kanyang pag-ibig at pangako magpawalang hanggan. Ito po ang ating ipagpasalamat at ito po ang ating ipagdiwang sapagkat siya ay tapat, ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan at ito'y inialay niya para sa bawat isa sa atin. Muli po mapagpalang at maulang Pasko po sa ating lahat, mga kapatid, at purihin po natin ang Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagsilang ni Jesus sa sabsaban, naisilang din ang ating pag-asa. Ating purihin ang sanggol sa sabsaban sa pamamagitan ng ating mga handog. Gawin natin ng maligala ang ating pagkakaloob ng ating mga ikapo, pangako at handog. Makakarinig po tayo ng awit mula po sa Edward Eunice. Hi, Sister Eunice. Then after nun po, makakarinig po tayo mula sa Edward Music.
pag-aaral sa aming kailangan. Siglanin po ng aming mga kapatid ay mayroon pagkakaan na kalungkutan. Kalungkutan po ang tulong ng hari lang, araw-araw ng pagkakaan. Alam namin, Panginoon, na kayo lamang po ang makakapagtulong sa aming kailangan. Naging po kayo, mahal namin Jesus, at sa kubing po ninyo ang aming buhay. Ang puso namin ngayon ay aming pinubuksan upang kayo ang susunod. Kailangan ka sa aming buhay ngayon. At pangyakan mo ang bawat aming hakbang. Mula sa oras ito, kayo na po ang maghari sa aming puso. At nanatili ka sa aming buhay bilang pansarili manliligtas at manlilubos. Halina ng Lord. Halina sa iyong matamis na pangalan. Amen. Yan ako'y mapapagod.
lahat ay tumayo. Ulitin natin ang tukong hawin. Makilingan ng aming mga sa aking takot sila. Kami po ay nagpapasalamat sa gabi ito sa nalalapit na pagdiriwang at pag-alala namin ng inyong kapanganakan, Panginoon. Tunay nga na kayo ang siyang dahilan ng pagdiriwang ng Paskuhan. Subalit, alam din namin, Panginoon, na kami ay inyong binayaan ng pagkakataon ng panahon ng mga pagpapala upang ibahagi namin ito sa iba. Kung kaya ang panahon ito ay panahon din ng pagbibigay namin sa isa't isa. Ang pagkakaloob ng may kagalahan at tapat sa puso
at isang uri ng pagbibigay na walang hinihintay na kapalit. Tunay nga, Panginoon, na inyong ipinaunawa sa amin ang kahalagahan at kahulugan ng kapayapaan sa unang linggo ng pagkatalo. At sa ikalawang linggo ang pag-asa. Ikatlong linggo ang kagalakan. At ikapat na linggo ang pag-ibig. Nawa, Panginoon, ito ang aming maging batayan. Ito ang aming maging sandigan sa pagharap namin sa araw ng bukas. Na kami ikasakapan ninyo upang magdala ng kapayapaan, upang maging daluyan ng kapayapaan. Na kami inyong kasakapan upang maging daluyan ng pag-asa. Na kami ay inyong maging kasakapan bilang maging daluyan ng kagalakan. At higit sa lahat, kami ay maging daluyan ng pag-ibig. Panginoon, kami po ay hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig na inyong inialay at ibinigay ang inyong pagtungan ng proseso upang tubusin ang bawat isa sa amin, upang kamtin ang bawat isa sa amin ng buhay na walang hanggan. Ang uri ng pag-ibig na hindi pansamantala, kundi pang walang hanggan. Isang tunay at tapat na pag-ibig na mula sa inyong Panginoon. Ang ganun din ang isang pangako na inyong ginagawad sa bawat isa. Na kayo ay tapat sa inyong pangako, Panginoon. Na kailanman hindi ito mababalik. Na kailanman hindi ito maaaring pakibabawan ng mga personal na interes at kapakanan ng tulad naming tao sapagkat ang pangako mula sa inyong Panginoon tunay at tapat, banal at pangwalang hanggan. O kaya, Panginoon, sa gabi ito, aming patuloy na inaalala ang aming mga kapatid na nakaranas ng matitinding hamon at pagsubok ng buhay sa nakalipas ng mga panahon. Sa mga kapatiran namin at mga kababayan na nakaranas ng takutin ng bagyo Christine. Sa mga kapatid namin na mga OFWs. Sa mga kapatid namin na nakaranas ng karamdamang pisikal. Sa mga kapatiran namin na nakakaranas ng hamon at pagsubok sa kanilang buhay pamilya. Sa iba pang mga pagkakataon ng Diyos na kami nakakaranas ng mga pagkatakot at pagdududa at pag-aagam-agam. Nawa ang pasok ito ay magdulot ng pag-asa, ng katiyakan, na kapag kami ay nanalig sa inyo ng Diyos na sumasamin, kayo Emmanuel, nakapiling namin. Ang lahat ay magkakaroon ng direksyon, ng katiyakan. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tatanganan ang pangako ng inyong binatawan sa inyong tapat na pag-ibig para sa amin. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo ng buong kapakumbabaan sa mga oras na ito. Ang patuloy niyo kami pagpalain ng Diyos at maging kasangkapan ng mensahe mula sa inyo. Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming pasamantalang pag-iwalay sa gabi nito. Kapiling ang aming mga mahal sa buhay, kapiling ang aming pamilya. At sa araw ng bukas, Panginoon, ipagdiwang namin ang tagumpay ng inyong kapanganakan sapagkat isinilang na ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Isinilang ang tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Isinilang ang tagapaghatid ng tunay at wagas na pag-ibig para sa tulad namin ng mga hindi karapat-dapat. Ito po ang aming pagsabot manalangin na may pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Naway ang pagsilang ni Jesus na nagbibigay liwanag at pag-asa sa atin, ang ating maging gabay sa ating buhay upang matunan at ating makamit ang tunay na kapayapaan ngayong Pasko. Naway ang bawat isa maging instrumento sa pagkakaisa upang lubos na madama ang pag-ibig na dulot ng isang batang minsay isinilang sa sabsaban. Ating taglayin ang pagpapakumbaba upang ating madama ang iyak at pag-ihikapos ng ating mga kapatid dahil sa kahirapan, sa digmaan at sa mga taong walang awang nimuyura sa dididan ng bawat isa. Ang batang si Jesus na ating tagapagligtas ang bumabay sa ating magpakailaman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oh.